Ito ang matinding pasabog, mga sangkay, sa usaping politika sa ating bansa. Si Leni Robredo nga ba yung susuportahan ni BBM sa 2028 sa pagkapangulo? Nako, ito yung ating talakayin ngayon, mga sangkay. Talagang mainit po ito. Bago tayo magsimula, no, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, mga sangkay, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Mabuhay po kayong lahat. Eto na, pag-usapan po natin. Leni Robredo versus Sara Duterte sa 2028. Matinding labanan to, mga sangkay. Kung walang ibang pangalan na lalabas, sila po talaga yung magbabakbakan sa 2028. Pero kung ako yung tatanungin, mas gusto ko pong ma-extend yung termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Doon po tayo sa matalino eh. Ngayon, mga sangkay, eto na. Leni Robredo versus Sara Duterte, ano bang kahihinatnan nito? Ngayon sa survey, lamang na lamang po si VP Sara. Pero hindi po ito nagkakalayo ng sobra-sobra talaga. So malaki ang posibleng maganap sa 2028. Kasi syempre may mga loyalista na nasa side ni PBBM. Kapag nangyari yan, nasuportahan ni BBM, si VP Sara, si former Vice President Leni Robredo, mayroon pong malaking chance sa manalo. At eto nga, mga sangkay, yung opinion ng isa pong political analyst. Di umano. Eto, mga sangkay, basahin po natin. Two-way race for 2028. VP Sara and former Vice President Leni lead early presidential poll. Ngayon, mga sangkay, sila nga po ang nangunguna sa survey, dalawa sila. Grabe, no, consistent. Ibang klase rin po ito si Leni. Kasi si Leni Robredo, para po sa inyong kalaman, yung consistent po yung ano niya, yung mga botante na mayroon siya. Nakapondo na po talaga. Ito po yung mga bagong generation. No? Do ako, mga sangkay, kung tatanungin niyo ako kung wala naman akong problema kay Leni Robredo. Wala akong problema sa kanya. Kahit nga pagkatapos ng election, okay na. Part po yun ng election. Pero kung tatanungin niyo ako kung boboto ako kay Leni Robredo, gusto niyo malaman yung totoo. Gusto niyo talaga malaman. Pag-usapan natin yan next time, mga sangkay. Ngayon, eto muna. Sara versus Leni in 2028. Sila po ang mukha na naman ng politikang ito, mga sangkay. Leni versus Sara. At hindi po natin alam kung tatakbo itong si Leni Robredo. At alam nyo, good choice din po itong ginawa ni Leni Robredo noong 2022. Nung nagpalit po siya ng image sa political color, no? Naging pink po siya instead na yellow. Kahit po si Bam Aquino, sila Kiko Pangilinan, hindi na po inadapt yung dilaw. Bakit? Wasak po ang dilaw sa taong bayan. At tatandaan ng mga Pilipino kung paano nagbago ang mukha ng Pilipinas, nawasak po ang ating bansa dahil sa mga dilawan. No? After Ferdinand E. Marcos, talagang ito na po yung Pilipinas. Ngayon, ayon po dito, mga sangkay, a potential Marcos endorsement of Robredo could turn the contest into a neck-and-neck showdown. Tindi nito, mga sangkay, no? Talagang bakbakan ito. O ngayon, ito, tingnan po natin, mga sangkay, itong balita tungkol dyan. Political analyst Llamas said, itong si Llamas, para sa inyong kalaman, dilaw po ito. Dilaw na dilaw po ito. Kaya naman, natural, yung ano niya, yung dating na mga pananalita niya is in favor to the former Vice President Leni Robredo. Sabi niya dito, the Marcoses could support former Vice President and incumbent Naga City Mayor Leni Robredo if she goes against Vice President Sara Duterte in the 2028 presidential race. Ako naman, mga sangkay, ito yung sa akin. Papaano kung ang i-endorso ni BBM sa 2028 si VP Sara Duterte pa rin?
Yan po talaga eh. Malaking pasabog yan mga sangkay. No? Malaking pasabog yan kung mangyayari. Ngayon, ito, basahin natin. In an interview, sabi po niya sa isang Bilyonaryo News. Okay. Tinanong po siya ni Pinky Webb tungkol po sa resulta ng survey na nagpapakita ng pagkatalo ni VP Robredo dahil po sa taas mga sangkay ng dito ni VP Sara, numero. Pero nakita doon mga sangkay sa isang survey na matatalo si VP Sara kung makukuha ni Leni Robredo ang endorsement support ng presidente ng Pilipinas na si BBM. Sabi ni Llamas mga sangkay, tingin ko nandun yung possibility na yun. Dahil nga, sabi dito mga sangkay na nag-i-exist nga daw po itong posibilidad na ang endorsement ni BBM ang isang gigiba, no, sa buong puwersa ng mga DDS. Kasi si Leni Robredo, mayroon na pong, pagkakalam ko, mayroon na po siyang 19%. Diba? 19% na pondo. Ito po yung mga kabataan, mga sangkay, sa mga universities, nandun po talaga. Then, dagdagan pa po natin ng mga loyalista, mga sangkay. Naku, magiging pwede neck and neck na laban mga sangkay, pero tingin ko, pwedeng manalo si Leni Robredo dito pagka nagkamali. Kasi, ito pa ang matindi. Bukod sa makukuha ni Leni Robredo ang malaki ring bilang ng mga loyalista na nakay BBM, mayroong makinarya. Bakit? Yung makinarya na yun mga sangkay, natural, si BBM yung nakaupo. Tingnan po ninyo ngayon yung makinarya ni BBM. Napakaraming mga gobernador, napakaraming mga congressman nasa side ni BBM. Diba? Kahit po ngayon, nung nakarang eleksyon. Diba? Nasa side po niya mga sangkay. So, malaki ang posibilidad na manalo dito si Leni Robredo kung, Diyos mio Marimar, ito lang kapag i-endorso ni BBM si Leni Robredo, tapos ang laban, baka siguro matalo dito si VP Sara, mga sangkay. Kasi, ang inaalala po dito ni BBM, kumbaga, ang pwedeng alalahanin dito, nila Liza Marcos at nila BBM, nila Martin Romualdez, kapag nakabalik ang mga Duterte, yari sila. Yun po yung iniisip nila. Yun din po yung kumbaga, nakikita ng mga political analyst na nasa side ng mga dilaw. No? Or pink. Kasi bago sila ng anyo, mga sangkay. Kapag makabalik sa pwesto ang mga Duterte, yari si BBM. So ngayon, kailangan po niya ng poprotekta. Bira, no? Parang yung nangyari tuloy mga sangkay, yung pisina ng gobyerno natin, ng pamahalaan para na lamang po sa mga pansariling mga kung yun ang purpose mga sangkay. So, sabi dito, ito basahin natin. At inaamin niya na hindi sila makakalimot at sila ay gaganti. Gaganti po talaga kasi narinig ko po ito kay Labaste. And no less than the President and the First Lady. Tinitireten niya. Kaya the Marcoses, kung wala silang kandidato, will definitely support a winnable candidate against Sara. Hindi yan malayo. Actually, pwede, mga sangkay. Pwede ito, mga sangkay. No, ngayon nga lang, di ba, nagdeklara na po itong si Robin Padilla, nagsusuporta niya by 2028. Sara and Amy Marcos. Paano kaya ang mangyari, mga sangkay, no? Hindi pala si VP Leni Robredo yung endorso ni BBM, biglang si Sara. So, malaki ang pwedeng mangyari mga sangkay. Pero ito yung isa sa nakikita ko rin mga sangkay na posibleng mangyari. Ito ang sinabi niya. Si Bongo tahimik lang pero alam natin na interesado siya. Sinabi ko na rin to mga sangkay, matagal na. Si Bongo, tahimik lang yan, pero mayroon po yung tinatago. Paano mga sangkay kung biglang, kasi hindi man siguro kalahati, or pwede rin sabihin natin kalahati ng mga DDS, pwede makuha ni Bongo. Yan, sila Panelo, gusto nila doon kay Bongo. Diba? Sila Banat ba?
Makabonggo yung mga yan, mga sangkay. Ayaw nila sa mga desisyon ni VP Sara, lalong-lalo na po yung itong paghahatak ni VP Sara kay Marcos, ayaw po nila diyan, no? So, talagang ano to mga sangkay, kapag nangyari na ito si Bongo tumakbo, yari. Baka mangyari diyan, sigurado ng panalo si Leni Robredo. Kaya ito yung kaabang-abang mga sangkay, no? Sa 2028. Pero kung kayo ang tatanungin, sino ang iboboto nyo sa 2028? Kung sakasakaling si Leni Robredo at Sara Duterte ang maglaban. Comment down below mga sangkay. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone. Mabuhay po kayong lahat.